bumigay ng tulay. Kasi yung tulay ay umangat. Umalsa siya. Gawa nung nakaraan na habagat. So, tignan natin ngayon. Pati yung kalsada dito kung ano na. So, ayan. Medyo may malalim na lubak. Tapos, medyo tinambakan na nila itong part na hinukay ng water district to eh. Nakaraan butas lang to. Sobrang putik. Dito lang tayo sa kanan kasi pagka may sumalubong, super rin tayo. Yan. Sobrang nagiging traffic dito nakaraan. Ayan, ang lalalim ng lubak. So, kung dadang kayo ng Makaiban, ito yung expect nyo na dadatnan nyo o dadaanan nyo. Ayan, puro lubak. Pero maayos na nga ngayon kasi tinambakan na yung gitna na yun. Ito, bungkal pa rin. Ayan. Sobrang dagdag tuloy. Ayan. Okay. Ayan, malapit na tayo doon sa tulay. Pinadadaanan nila yung tulay kahit na medyo na-damage siya. Hindi natin alam kung safe pa rin ba yun. Kaya lang kasi pag hindi nakabukas itong Makaiban, sobrang traffic dun sa Governor Halilis. So ayan yung sitwasyon dito. Bibili muna ako ng gulay tsaka ako itutuloy yung drive ko dun. So ayon dun sa suki natin dito sa Gulayan, yung kanilang yung tindahan na yan, hanggang dyan daw ang baha sa bubong. Ayan na nakikita natin, di ba? May mga sabit-sabit na mga sanga. Ibig sabihin nalubog mismo yung pinakabuong tindahan. Siguro nasa 10 feet ba yan? Parang ganun. Sobrang taas ng baha dito. Ayan mga putik. Nakapag-clearing naman na dito. Kaya lang, yan. Nakita natin yung nangyari sa tulay. Tignan natin kung ano nang lagay ng tulay. Kasi pinapadaanan na nila. Pero dapat dito ay bawal ang mga heavy vehicle. Kasi pwedeng bumigay talaga yung ilalim ng tulay na yan. Etong mga poste na to na ginawa para sa bagong tulay, hanggang ngayon ganyan na lang din daw siya. Wala nang budget, nabulsa na. So, etong kapraso na to yung umalsa. Kasi yan na lang yung pinaka-opening ng tulay. Yan na lang yung pinaka-opening ng tulay dahil sinakop na nitong pinaka-pillar yung tulay. Yan.